Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan po natin ang mga messages ninyo for November 14 for Capricorn. Paunang message ninyo ay bow, and you are highly thought of. Ayan. So, may nag-iisip sa inyo dito, Capricorn. Maaring malayo ito sa'yo, kaya iniisip ka. Or, maaring malapit lang din, pero ikaw ang iniisip, no? Maaring meron kayong transaction, maaring ganon, no? Maaring meron kayong negosyong pinag-uusapan. No? It could be anything. No, maaari din na namimiss ka ng taong ito, kaya iniisip kayo, maaari din gano'n. So, this could be anyone, ano? This could be anyone. Maaring malapit sa'yo, maaring nasa malayong lugar, it could be anyone. So, we have February, ayan. So, maaring meron kayong ano dito, no? Meron kayong travel ang pumasok agad na mensahe. So, mayroon kayong travel siguro dito, Capricorn, in February. Maaring yung taong ito na nag-iisip sa inyo, maaring siya yung makakasama ninyo sa travel, or maaring ito yung nagpaplano ng travel ninyo, no? That is going to happen around February. Maaring ganun din ang sitwasyon dito, Capricorn. So, what else? Chain of events that will affect your life. Ayan, maraming pangyayari ang mag-unfold sa buhay ninyo dito that is going to affect your life. Maaring mababago nito ang sitwasyon ninyo. Maaari din naman na may mga tweaking dito na mangyayari, no, sa iba't ibang parte ng buhay ninyo dahil dito sa mga sunod-sunod na events sa buhay ninyo, no? So, parang may domino effect, no? Maaring merong sitwasyon dito na magbabago and there is going to be a domino effect dito. Kaya maraming parte ng buhay ninyo ang maapektuhan. Maaring yung isang pagbabagong ito ay maaring mag-create ng sunod-sunod na pagbabago sa kung anumang parte ng buhay ninyo. What else? We have woman, and you're going to be dealing with, or maybe you have a relationship with a woman, no? A Capricorn. This could be anyone. Maaari din na woman na to. Ito yung nag-iisip sa inyo, no? So, maaring boss ninyo to, maaring nanay ninyo to, maaring kapatid ninyo, maaari din na anak ninyo ito, no? Maaring ganun din, Capricorn. It could be anyone, no? Maaari din katrabaho ninyo to. So, this could be anyone sa buhay ninyo. What else? We have club. And so, someone will try to make you do something against your will. So, maaaring boss ninyo ito. Or maaaring asawa ninyo, no? Capricorn. So, kayo nang bahala dyan, Capricorn. Use your own judgment and discernment dito and your intuition, no? On how you're going to navigate this situation, no? If you're going to stand your ground, if you're going to just stand for what you believe in, hindi kayo give in dito, no? Sa taong ito, kung na parang pipilitin kayong gumawa ng isang bagay na hindi naman ninyo gusto, hindi according sa will ninyo, yung ganon. So, use your own judgment and discernment and your intuition on this situation, Capricorn, okay? Kasi maaring test lang ito sa paninindigan ninyo. Test lang yan kung gaano kayo katatag. Maaring ganon. So, pakiramdaman ninyo, no? Gamitin ninyo ang inyong sariling judgment dito. We have shield. Ayan, you need to defend yourself. Ayan, so maaring, no? Kailangan ninyo, maaring related itong dalawang ito, no? Maaring may sitwasyon kayo dito talaga na kailangan din ninyo na depensahan ang inyong sarili, panindigan ang inyong sarili, no? Maaring ipaglaban ninyo dito kung ano yung tama, no? Kung anong tamang gawin, yung ganon. Kung ano yung patas, no, na nagawan yung mga ganon. So, maaaring yan ang magkasama ang sitwasyon na to. So, good luck to that, Capricorn, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo today, November 14. Virgo. Hala. Hiwa-hiwalay.
Okay, so pauna mensahe ni Virgo ay handshake. Ayan. A meeting with a stranger could be important. Ayan, so meron kayo ditong makikilala, no, na stranger dito. And maaring eventually, maaring may importanteng ganap dito sa buhay ninyo na that will be involving this stranger, no? Maaring ganon. Maaring isa yan sa mga taong makakatulong sa inyo. Maaring isa yan sa mga taong magbibigay eventually ng opportunity sa inyo, no? Yung bagong kakilala na yan. So, what else? We have wedge. Ayan, may apple dito sa inyo, Virgo. Kaya, mag-iingat kayo sa mga makakausap ninyo, sa mga pagsishare ninyo ng impormasyon dito, no? Kasi maaring merong umepal at gamitin ang mga impormasyon ninyo na yan against you, okay? So, sabi ng wedge, someone is trying to come between you and a friend or something you want. So, maaring meron ditong mag-fake news siguro, nang sa gayon, ikaw at ang inyong kaibigan magkagalit or mag-away, yung mga ganun ba? Kaya mag-iingat kayo, no, Virgo? Surround yourself with positive thinking people, alright? What else? We have pin. Ayan, mayroong bagong trabaho, new job or new career. Napakaganda naman, no? Kaya siguro may naiinggit sa inyo dito, no? Dahil meron kayong bagong blessing, may bagong trabaho kayo, may bago na kayong career. Kaya hindi naman kailangan na ninyo to, ibalita ninyo to sa mga tao nang sa gayon, yung mga naiinggit diyan. Para hindi magkaroon ng basehan para mainggit sa inyo, okay? Kaya siguro, just keep it close to your heart, no? I-secret niyo kung kinakailangan, diba? Yung hindi na manggagaling sa inyo siguro, no? Kasi baka meron talaga dyan interesado din sa posisyon ninyo, maaring gano'n. At nalaman nilang napunta sa iyo, ay naku, maaring yun ang pagsimulan pa ng away, pagsimulan pa ng hindi magandang idea, no, ng taong ito na mag-i-epal. What else? We have October. Ayan, so tapos na ang October, no? Pero ang na-pick up ko lang din dito, no, kasi ginaid agad ako ng guides ko dito sa handshake, yung mata ko papunta sa handshake. So maaring meron kayong nakilala na tao, na stranger around this time in October, no? So, maaaring kung sino ang stranger na yan, maaaring nakilala nyo to in October, no? Maaaring nung nakaraang buwan lang. So, yun ang napipick up ko dyan for some of you. So, what else? Virgo, depression, anxiety, worry that someone is against you. Ayan. So, nag-worry kayo, no? Kayo pa ngayon ang nag-worry, ha, Virgo? Kasi dito, diba, yung someone is trying to come between you and a friend or something you want. Ayan. So, kayo pa ngayon tuloy ang nag-worry, no? Kasi maaring related ito dito sa wedge energy. Maaari din naman na hindi, no? Siguro meron kayong nararamdaman talaga for some of you dito na meron taong hindi maganda ngayon ang pakiramdam towards you, no? Maaring may ganon. Siguro may nasabi kayo din na hindi ninyo ine-expect na masasabi ninyo, pero nasabi ninyo, maaring ganon. Alam mo yun, yung bigla ang pagbibitaw ng mga salita. So maaring nakasakit ng damdamin yun, kaya siguro nagwo-worry kayo na baka yung napagsabihan ninyong ganon, masama ang loob sa inyo or galit sa inyo. So, maaaring ganon ang sitwasyon dito. Pero, Virgo, use your own judgment and discernment on this situation, ano? Pakinggan ninyo din ang inyong intuition. Tignan ninyo kung ano yung nararapat ninyong gawin. Kung kailangan ninyong kausapin mismo yung taong ito, no? Para malaman ninyo kung talagang galit siya or kung ano ba nararamdaman niya towards you. Kasi, di ba, wala namang problema or hindi pagkakaunawaan na hindi naman nasusolusyonan, di ba? Sa malumanay na pag-uusap, sa kalmadong pag-uusap, masinsinang pag-uusap, yung mga ganun ba, Virgo, no? So, think about what you can do, no? Nang sa ganyan, maalis din naman yung anxiety ninyo, maalis na yung pag-worry ninyo, no? If it's necessary, or if it's good na magkapag-usap kayo, no? Din makapag-usap kayo, yung ganun. So, what else? We have wealth. Ayan, napakaganda, Virgo. Merong parating uulan ng pera dito, no? Umuulan yung mga gold coins na yan. So, maaari din na, financial blessing talaga itong parating. This could be a windfall.
no? Maaring panalo yan sa lottery, maaring ganon. Or it could be regalo, no? From other people. That could be also a bonus, maaring ganon. Basta meron perang parating sa inyo dito around this time. Maaari din naman na yung perang ito manggagaling dito sa inyong trabaho or career ninyo, no? Yung financial success na to may be coming from your job or career then. So, good luck. Virgo, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for November 14. Ayan, for Taurus. Paunang mensahe ninyo ay leg. Ayan, so stepping into a new experience. Ayan, so there is a new beginning energy dito. May bagong sitwasyon kayo ditong papasukin, no? Taurus, meron kayong bagong sisimulan. Maaring bagong ano yan, bagong trabaho, bagong role sa trabaho, maaring promotion, maaring ganon, maari din naman na bagong opisina, bagong bahay. That could also be bagong relationship with a friend, bagong kaibigan, ano, maaring bagong romantic relationship, no, bagong career. It could be anything, no, Taurus, depende sa inyong sitwasyon, but definitely you are going to step into something new, no. There's going to be fresh start dito sa ibang parte ng buhay ninyo. What else? We have both. Wow, napakaganda. Money or property through an inheritance, winning or windfall. So, isang barkong pera maaaring dumating sa inyo. You know? So, ibig sabihin nito, maaaring malaking amount, no? Na big chunk of money ang maaaring dumating sa inyo dito, Taurus, no? At manggagaling ito sa kung saan hindi natin alam. Maaaring ano to, regalo sa inyo, maaaring inheritance, maaring makakatanggap kayo dito ng property na malaki ang face value, no? Maaring bahay, lupa, negosyo, it could be anything. Maaari din naman na panalo ito, no? Sa raffle, panalo sa STL, malaking pera, maaring panalo ito sa lottery, no? Maaring jackpot na yan, malaking pera ma-receive ninyo, Taurus. Kung tumataya lang naman kayo, maaring manalo kayo. Kung hindi tumataya, edi walay, hindi yun manggagaling sa lottery, no? So, maaari din naman to na regalo. Maaring merong magbibigay sa inyo ng bonus, no? Maaring dahil siguro may natulungan kayong ibang tao in the past, maaring it's time for them to pay back, no? Maaring may magbibigay sa iyo ng isang malaking kaperahan, 'di ba? Bilang tulong din sa iyo dahil ginawaan niyo din ng tulong sila in the past. Maaring ganun din ang ganap dito, Taurus. So, what else? We have unicorn. Yan. Use your intuition, ano, to make beneficial changes. No? So, dito sa mga pagbabagong ito, siguro, maaaring kayo yung mag-create nitong pagbabagong ito, no? Maaaring kayo yung maggagawa, no, ng paraan para mabago ang inyong sitwasyon sa kung anumang parte ng buhay ninyo, no? And with that, you know, use intuition. Yun ang advice sa inyo dito. Gamitin ninyo ang inyong intuition to be your guide, no? Nang sa gayon, maging maganda, maging beneficial talaga para sa inyo kung ano man ang sitwasyon na babaguhin ninyo. We have shark and take care or there will be a loss of material wealth. Ayan. So, mag-iingat kayo sa inyong kaperahan. Lalong-lalo na dito, mayroong malaking perang parating. So, pag-ingatan ninyo yun mga ganon, no? Yung mga pera ninyo. Pag-ingatan ninyo, make sure na sa pagsisave ninyo, make sure na ma-manage ninyo ng maayos din ang inyong kaperahan, nagbabudget kayo, sumusunod kayo sa budget plan ninyo, yung mga ganon, kung ano yung mga allocation ninyo, strictly tutuparin nyo talaga yon, yung mga ganon. And also, be careful kayo sa inyong mga kaperahan talaga, no? Make sure na monitor ninyo yung mga investment ninyo, yung mga sinisave ninyo, tinitignan ninyo lagi, no? Nang sa gayon, kayo, always posted kayo sa kung ano ang ganap. So, what else? We have courage. Ayan. So, a journey, either physical or mental. Ayan. So, merong biyahe kayo dito, Taurus. You are going to travel dito physically. Maaring, over water. Maari din naman na
Maaari din na short journey lang to kasi maliit lang yung sasakyan dito sa card. Maliit lang yung carriage. Kaya maaring this is a short journey lang, no? Maaring may bibisitahin lang kayo, meron lang kayo, siguro meron lang ocular inspection kayong gagawin, maaring may bibisitahin or may titignan lang kayo saglit. So, maaring ganun. Maari din naman na yung travel na to is mental travel, no? Maraming iniisip lang siguro kayo. Maaring nagdidiskarte lang kayo, nagpaplano kayo about pagmamanage ng inyong pera, or maaring nag-iisip lang kayo sa kung anong mga gagawin ninyo doon sa mga plans ninyo sa buhay, mga bagong ideas, no? So, maaring yun din ang pinag-uukulan ninyo ng pansin sa ngayon. Peacock, ayan, beware of great pride. Ayan, beware of great pride. Kasi alam ninyo, Taurus, yung pride, ano, siguro ang iba sa inyo nakaramdam naman din yan, na yung pride, kung yun ang pinapairal natin, minsan hindi nakakatuwa. Di ba? Hindi nakakatuwa. Hindi maganda ang resulta sa atin. Lalo-lalo na pagdating sa mga relationship. Di ba? Kapag pinapairal natin ang pride natin, minsan mas napapasama tayo. Mas hindi maganda ang nagiging epekto sa mga relationship natin. Mas hindi nagiging magandang epekto sa atin and sa person that we are dealing with. Kaya ngayon, ano, ito yung ano sa inyo. Ito yung advice sa inyo ng card na to. Beware of great pride. Iwasan ninyo, no, na yung pride ninyo ang lumutang sa inyong mga sitwasyon sa ngayon. And kahit kailanman, kasi hindi talaga maganda, no? So, Taurus, good luck, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.